So again, good morning everyone. So kita ba yung aking pinipresent? Okay, Yes. thank you so much. Thank you. So for today's discussion, so tutuloy lang natin yung mga sample problems natin for coplanar loadings and yung sa stresses natin. Okay? So second problem, determine the resultant internal loadings acting on the cross-section at C of the machine shaft shown in the figure below. So the shaft is supported by journal bearings at A and at point B, which only exert vertical forces on the shaft. So kung hindi nyo tanda, so may possibility. Diba? Dito kasi sa problem, medyo mabait si problem natin. Kasi binigay niya na ang journal bearings daw ay meron lang vertical forces. Oops. Yan, may vertical forces lang daw siya. Pero 'di ba, meron tayo sa kung natatandaan niyo dun sa first meeting natin, may present ako na PowerPoint. Yung for every connection, there is a reaction. 'Di ba? Meron dong effect support, pag cable, or pag rollers slash bearings. So, slashin na natin yung rollers. So, gawin na din natin siyang bearings. Pag rollers o bearings, merong upward, either upward or downward force. Right? Okay? So, ngayon dito, sabi sa problem, so kunin na daw natin ang internal loadings at point C. So dito, ito yung point C. So hatiin ko siya. So yan. Okay? So ngayon, nakita nyo na sa pag-segment AC, ang pinili ko, itong kabila, itong left segment, meron akong bearing, journal bearing. And if yung kabila naman, meron pa din akong journal bearing. So no choice tayo na i-compute muna natin yung mga internal resultant loadings at point A and at point B bago natin i-compute yung mismong required sa problem na internal loadings at point C. Okay? So, sige, compute muna natin. Or, mag-draw muna tayo. Redraw natin yung ating figure. So, meron ako ditong point A, point C, point B, and point D. Okay? So, ang sabi sa problem, yung bearings natin merong vertical forces lang. Okay? So, pero yun din naman yung nakalagay sa PowerPoint kung walang sinabi sa problem. So, dapat tandaan nyo yun nasa PowerPoint na present ko last time. So, upward assumption, ha? Na meron akong vertical force pa-upward. Ito, sabihin natin tong A sub Y. And dito sa point B, so upward na din ang gagawin ko. B sub Y. Okay, so then meron tayong 100, or sorry, not 100, 225 newtons dito sa malapit sa D. Newtons. So, lagyan din natin siya ng distance. So, ito, kalahati nito, meron daw tayong 200 mm. So, gagawin ko na siyang meters, ha? So, 0.2 meters.
Next, meron tayong itong 150 or 50 mm from dito. So, lahatin na natin siya. So, ito ay 50 mm. So, 0.05 meters. Then, meron din tayong C. Okay? So, dito daw, C, meron tayong 100 mm. So, meron dito 50. May linear distributed load tayo, diba? So, until dito, okay, dito ay 0.1 meters. Then ito, 0.05 meters ulit. Then itong force By up to force 225, so meron tayong 0.1 meters. So again, meron tayong linear distributed load. Okay, uniform siya kasi even yung kanyang forces, 'di ba? Nakita niyo naman. So ang height niya is 800 Newton per meter. So sabi natin last time na para makuha yung ating distributed load, kailangan nating i-convert to concentrated force or concentrated load or yung tinatawag nating point load. Okay, so para ma-compute yun? So force is equal to base times height. Kasi, what base times height? Kasi rectangle to, di ba? So ang base natin, itong 50 up to dito sa 100 mm. So ito ay 0.15 meters. So, convert ko na siya into meters. Times yung height natin na 800 Newton per meter. So, ang force natin ay equal sa 120 newtons. Then yung ating centroid or center, kung saan natin ilalagay yung force. So, 1/2 times base is equal to 1/2 times 0.15 meters. So, meron akong centroid na 0.075 meters. So, gawin natin, lagay na natin dito sa ginawa nating free body diagram. So, lalagay na natin yung ating concentrated load na na-compute ng 120 newtons. So, since siya ay nasa 0.075 meters, so, diba ito ay 0.15. So, nasa gitna siya. Yan, nasa gitna lang siya. So, ito yung 120 newtons. Okay? So, ito na yung free body diagram natin. So, nakikita nyo may dalawa tayong unknowns, di ba? Ito pong AY at ito pong BY. Okay? Or force at point A and force at point B. So, pag ganito, pag ganito yung nangyari or parang situation, so, ang gagawin nyo is bending moments. Summation of bending moments lang ang kukunin nyo. Kasi kung ang ginawa nyo, summation of forces at y is equal to 0, parehas siyang or parehas naman magkakaroon ng value, diga. So, merong unknown parehas. So, wala rin kayong makukuha. So, tatandaan, pag wala kayong or hindi nyo makuha sa force at y or summation of forces at y-axis and at x-axis,
So, try nyong gamitin yung last, ano na natin to, bending moments naman. Okay? Sige. Summation. So, compute for papalaki. A sub y and B sub y. So, unahin natin 4 at point A. Dito tayo mag-base. Okay? So, bali ito yung ano natin, nahawakan natin or ito yung papaikutin natin. Dito tayo magpapaikot. So, summation of forces is equal to 0. So, clockwise, yun daw yung aking reference. So, dito, yung mga clockwise natin, ito yung 120 newtons times, ano yung distance niya from point A? Siya ay, ito ay 0.75, diba? So, 0.275. Plus, yung 225 newtons times distance niya from point A. So, 0.5 yun. Meters. Next ay, wala nang clockwise, di ba? So, counterclockwise, meron tayong B sub Y. And ang distance niya ay 0.4 meters. So, nakita nyo, kompleto. Ang nawawala lang natin dito ay itong, or ang unknown lang natin ay itong B sub Y. So, pwede na natin makompute yung B sub Y. B sub Y ay equal sa 363.75 newtons. Okay, next. Compute na naman natin yung A sub Y. So, at point B naman, reference point natin. Summation of moments at point B is equal to 0. Clockwise is equal to counterclockwise. So, A sub Y times distance from point B. So, meron tayong 0.4 meters. Plus, yung ating 225 Newton times yung distance natin from point B. Okay, so wala na. Puro counterclockwise na siya. So, isang counterclockwise, yung 120 newtons natin times 0.125 meters. So, ang ating A sub Y is equal to negative 18.75 newtons. Okay? So, ito, negative. So, meaning, mali yung ating assumption. So, yung A sub Y, ang assumption natin is pataas. So, dapat siya ay pababa. So, pwedeng ganito na yung answer nyo. Kasi titingnan ko naman sa FBD nyo kung tama ba or hindi yung assumption nyo. Or A sub Y is equal to 18.75 newtons. Then, ilalagay mo yung downward na para maging positive. Okay, so maalala naman siya. Okay, so hindi pa tapos kasi ang nakuha pa lang natin ay yung point A and point B na internal loadings. Hindi pa tapos. Okay? Next, ngayon pa lang tayo kukuha or ngayon pa lang natin isosolve yung mga internal loadings natin at cross section. So, cross section C. Okay? So, at option 1, so, option 1, so, pwede to option 1, ito, AC, pwede to, and pwede tong, kung gusto nyo, CBD.
Okay? Pero kahit maalin dyan, connected pa rin siya sa reaction. Kaya inuna natin yung reaction forces. So, re-redraw ko lang yung ating beam. So, ito yung A natin. And, meron daw tayong 0.2 meters. And ito, 0.05 meters. So, again, meron tayong force dito. Ito yung A sub Y. Okay, so pataas na yung nagawa ko. So, gawin na lang natin siyang negative. Pag ilalagay na natin yung ating value ng A sub problem. Okay, so dito, ito yung point C. Yan. So, dito sa point C, nakita nyo, so, di ba ito yung ating distributed load. Hanggang dito lang yung ginamit ko. Hanggang C lang, di ba? Ito, hanggang dito lang. C. Yan. Okay? So, ang gagawin natin, kukumputin ulit natin yung bagong concentrated force or point load natin. So, force is equal to base times height. So, ang base natin ay 0.05 meters. And yung height natin, 800 pa rin naman. So, equal to natin ay 40 newtons. Okay? Kasi nahati yung distributed load natin. Kaya bumaba yung ating concentrated load. So, ang centroid natin is equal to 1/2 times base. So, 1/2 times 0.05 meters. Is equal to 0. Ay, yun lang. Sorry. Zero 0.025 meters. So, i-convert na natin to into, pawiin ko ulit siya. Gagawin na natin siyang point load or concentrated load. So, sa gitna daw siya, since ito ay 0.05 meters, so yung 40 newton natin is nandito sa gitna. Okay, so pag nakuha na natin yun, so pwede na tayo mag-summation of forces at x-axis. Forces going to the left is equal to forces going to the right. Okay, sorry, wala pala akong assumption sa point C natin, yung mga internal loadings. So, assumption natin, normal force, pakaliwa. Ang shear force, pataas. And ang ating bending moments, clockwise. So, forces going to the left, meron tayong yung ating normal force at point C is equal to forces going to the right, wala, 0. So, ito na yung ating answer sa normal force. Next. Summation of forces at y-axis is equal to 0. Upward is equal to downward forces. So, ang upward natin ay itong A sub y. So, siya ay pataas. So, negative pa rin siya. 75 newtons. Plus, yung ating shear force.
So, wala nang pataas. Then, yung downward force natin, 40 newtons. So, ang ating shear force ay equal sa 58.75 newtons. And lastly, yung ating bending moments at point C. So, summation of moments at point C is equal to 0. Clockwise is equal to counterclockwise. So, meron tayong yung bending moments na at point C minus yung ating A sub Y. So, clockwise pa rin siya. Then, yung distance natin from point C, so 0.25 meters. Then, wala na. Yun ang 40 newtons natin. Counterclockwise na to. Times yung distance natin from point C na 0.025. Diba? Sa gitna kasi siya ng 0.05 meters. So, ang ating bending moments at point C is equal to 5.6875 Newton meter. Okay, any questions or clarifications for problem number 2? Okay, so para sa sa option 2, so try kayo mag-solve if tama ba. So practicein nyo to. Then yun naman yung sa inyo, yung sa kabilang side naman. Kasi ginawa ko na yung kabila. Okay? So kung walang questions, proceed po ako sa problem number 3. So, dito sa problem number 3, so siguro na-tackle nyo na to or na-solve nyo na to sa statics. Okay, so sa statics, so yan, mga FBD din, internal loadings din. So yan. So for example, problem number 3, the 500 kilogram engine is suspended from the crane boom in figure. So, determine the resultant internal loadings acting on the cross-section of the boom at point E. So, dito sa figure natin, putol to ha, hindi lang to 0.5. Okay, 1.5 to. 1.5 meters. Okay, so ang sabi dito, find the internal loadings ulit at point E. So, normal force, shear force, and yung ating bending moments at point E. So, magawa tayo ng free body diagram para mas madali. Okay, wait lang. Ganito na lang pala. Yan. Okay. A. E. C, and B. So, tigo 1 meter yan. So, meron tayong force ng ating engine. And ito, yung force CD. So, tigo 1 meter. So, ito is 500 kilograms. And force CD. Okay? So, pag sinumi natin to, figure natin. Tapos, hatiin daw natin sa
E dito. So, pag hinati natin, at tapos ang pinili mo ay AE, itong side, sa left side, AE, nakakonect siya sa fixed support. Okay? So, pag naman doon sa ECB, nakakonect naman siya sa C. So, maalin din. Kahit ano din ang ating gamitin, nakakonect pa rin yung ating beam sa dalawang support. Okay? So, ang gagawin natin, solve muna ulit natin yung mga internal resultant loadings ng or yung mga reaction forces natin. So, force. So, A sub X, thermal force. Kasi pag fixed support, dalawa, di ba? Doon sa PowerPoint, di ba? Pag fixed support, isang normal force and isang shear force. Pag mga rollers, so isa lang na vertical force. Okay, so A sub Y naman to. Assumption ulit, A sub Y. Okay, so okay na ba yun? Okay na. So, ang gagawin natin, so para sa akin, pag may mga gantong unknowns, so ang ginagawa ko dito ay bending moments muna. Okay? Pag may nawawala ka, madaming unknowns, solve mo lang using summation of bending moments. So, summation of moments at A is equal to 0. Okay? Itong at A. So, meaning yung mga values ng A1, A sub Y at A sub X ay 0. So, makukuha natin yung FCD. Clockwise is equal to counterclockwise. So, siya ay 500 kilogram times 9.81 times yung distance niya from point A. So, yung 500, so 3 meters. Equals counterclockwise. So, meron tayong force CD. So, merong angle dito. So, nakalimutan natin computein yung angle. So, katowa. Trigo. Towa. Pag so, sine theta is equal to opposite over hypotenuse. Pagka cosine theta is equal to adjacent over hypotenuse. Pag towa is tangent theta is equal to opposite over adjacent. So, ang hypotenuse, yun po yung longest side natin ng triangle. So, since para hindi na tayo mag-compute ng hypotenuse, meron namang given na opposite na 1.5 at yung adjacent natin na 2 meters. So, ito yung angle. So, tangent theta is equal to opposite na 1.5 meters over yung 2 meters natin. Theta is equal to 36.87 degrees. So, ito ay sine 36.87 degrees times yung kanyang distance na 2 meters. So, ang ating FCD ay equal sa 12,262.5 newtons. Next. So, meron na tayong force CD. So, pwede ko nang gamitin. O, diba? Bending moments mo nang ginamit ko. Pwede ko lang kunin yung summation of forces at X is equal to 0. Or, pwede nyo ding gawin ay yung summation of moments at at C. At C is equal to 0. Pwede din to. So, pero mas madali is itong summation of forces at X is equal to 0 kasi may na-compute ka ng kanina na force CD. So, summation of forces at x-axis. So, to the left is equal to the right. So, FCD cosine 36.87 degrees is equal to
A sub x. So 12,262.5 newtons cosine 36.87 is equal to A sub x. A sub x is equal to 909.99 newtons. And last, yung ating internal resultant loadings bago natin i-cut or kunin yung segment AE or yung internal loadings natin at point E. So, summation of force at y-axis naman is equal to 0. So, upward is equal to downward forces. So, upward force, meron tayo A sub y plus yung ating FCD sine 36.87 is equal to yung downward forces na 500 kilogram times 9.81 meters per second squared. So, A sub y. So, may value na tayo ng FCD, diba? So, ito siya. So, substitute nyo na lang siya. So, A sub y is equal to negative 2,452.52 newtons. So, yan. Kakakuha lang natin ng ating internal loadings at point A at point C. So, pwede na natin makuha yung unknown mismo sa problem at point E. So, option 1. So, ang pinili ko po ay segment A, E. Okay, itong segment na to. AE. So, ito A, E. So, meron tayong 1 meter distance niya. Then, yung ating AX and yung ating negative yung ating A sub y, diba? Tapos ang assumption natin pataas. So, gagawin na natin siyang pababa. Para positive na. Next, yung ating normal force, shear force, and yung mga bending moments at point E na. So, assumption natin, at point E, meron daw normal force na to the left. To the right. Shear force, upward force. And ang assumption natin ay clockwise, yung bending moment ng point E. Okay, then summation of Fx is equal to 0. So, left is equal to right. So, lahat ng pa-left na force, so wala, no? 0. Tama ba? 0. And lahat ng pa-right. So, yung A sub x natin, yung 9809.99 newtons, plus yung normal force natin pa right. So, normal force is equal to negative 9809.9 newtons. So, nakuha na natin yung isang unknown, yung ating normal force. Next, summation of F sub y is equal to 0. Upward is equal to downward forces. So, upward force, shear force yun, yung at point E, and yung ating downward force na A sub y. So, positive na siya. Yung 2452.52 newtons. So, yan. Na-compute na natin yung
shear force at point E. And lastly, yung ating bending moments. So, summation, bending moments at point T is equal to 0. Clockwise is equal to counterclockwise. So, meron lang tayo is yung bending moments at point T and yung 2452 o yung shear force. So, 2452.52 newtons times yung ating distance from point A. So, siya ay bending moments is equal to 2452.52 Newton meter. So, na-compute na natin yung ating internal resultant loadings at point T using segment AE. Option 1 pa lang to. So, for checking or para sa practice nyo, so pwede nyo isolve yung kabilang segment. Okay? Any questions or clarifications para sa problem number 3? Okay, wala po. Next. So, tapos na tayo sa coplanar. Basta tatandaan nyo, pag nakakonect siya sa isang body, kunin muna. So, ang mas maganda, kunin nyo muna gamit ang bending or summation of moments. So, ngayon, stresses naman tayo. So, for example, problem number 1. So, the bar in the figure below has a constant width of 35 mm and a thickness of 10 mm. Determine the maximum average normal stress in the bar when it is subjected to the loading shown below. So, find yung maximum daw na normal stress natin. Okay? So, in order to find or to compute for the maximum normal stress, so kailangan natin computein yung stresses bawat section. So, hati-hatiin ulit din natin to. Okay? So, solution dito, solution. So, A, B. So, meron daw akong 12 kilonewton dito. And ito, yung force AB. So, ang gagawin ko ay papunta sa, papunta sa right, papaganto. So, pwede nyong gawin papunta naman sa left. So, same answer lang din yung makukuha natin na normal stresses. Diba normal stresses or normal stress naman ay merong formula force over area. Okay? So, kukumputin muna natin yung mga force. So, inuna ko yung A to B, then mamaya mag-A to C ako, then A to D. So, pwede nyo gawin, pabalik kayo, D to C, D to B, or D to A. So, same lang yung ating makukuha. So, summation of force at x-axis is equal to 0. Left is equal to right. So, ganito lagi yung ating formula dito. So, wala namang upward and downward forces. So, 12 kilonewton is equal to force AB. May nakuha na tayong isang force. So, ngayon, yung next na segment naman. So, A, B, and C. Meron tayong force dito. Yung AB na, 12 kilonewton muna. Then, di ba, meron ditong force na 9 kilonewton. Pati meron din 9 kilonewton sa baba. Then, ito, yung force BC. So, summation of forces, ito ulit ang gamit natin. At x is equal to 0. So, 12 kilonewton plus 9 kilonewton plus 9 kilonewton
is equal to force BC. So, force BC ay equal sa 30 kilonewton. Okay, papunta na tayo doon sa dulo. So, maalin naman ang gagamitin nyo? Halimbawa, ito muna. DC, then itong formula AB, tapos AC. Pwede din yan. Or, pwede nyo gamitin na AB, tapos BC, then CD. Or, pwede naman pabalik. Same pa rin yung makukuha nyong answer. So, ang gagawin ko para mas maikli is segment CD na. Pabalik naman ako. So, siya ay CD. So, diba ito ay, meron daw akong, tingnan natin, 22. Ito siya, 22 kilonewton. Ito, 22 kilonewton. Kilonewton. Then, ito yung force CD natin. So, summation of forces at x-axis is equal to 0. Left is equal to right. So, force CD is equal to 22 kilonewton. So, yan. Okay na. Tapos na tayo. Na-compute na natin yung mga forces. Sorry, hindi po pala tayo tapos. Since ang ating unknown sa problem is to find the maximum average normal stress. So, kasi force pa lang yung ating na-compute, diba? Tatlong forces, 30 kilonewton, 12 kilonewton, and itong last na 22 kilonewton. Ngayon, ang tanong po ay maximum average normal stress. Alang-alamang ang gamitin mo na force ay minimum. And then, nakuha mong normal stress yung minimum, diba? So, ang gagamitin natin na force is yung maximum kasi ang hinahanap naman sa atin ay normal stress or the maximum average normal stress. So, Fmax yung ating gagamitin. So, ang Fmax natin, so ito yung una, 22. So, no. Itong 30 kilonewton. So, maximum normal stress is equal to Fmax times yung area niya mismo. So, force max na 30 kilonewton over area. So, ano bang shape nito? Ang sabi ay bar. Bar daw siya na meron tayong given na width and thickness. Width na 35 mm and thickness na 10 mm. So, 0.035 meters times 0.010 meters. So, maximum stress is equal to 85.7 MPa. So, yan. Na-compute na natin yung ating normal or maximum normal stress. Okay, any questions or clarifications? Problem number 1 for stresses. Yes po. Inataas ng kamay. Mas lang po yung 4kN po. Hindi na Yung po. alin? Yung 4kN po. 4kN po. Sa Sige, C. wait lang. Sa C. Hindi na po Okay. talaga kasama yan. Dito natin kasi siya hinati, di ba? Right. Pakita ko sa'yo. So, di ba sa C to D? So, dito ko siya hinati. So, parang ito yung magiging C natin. So, 22. And ito na yung FC D. Or, kung gusto mo siyang isama, sige, compute natin, pakabila naman. So, hahatiin natin dito siya, di ba? Then, ito naman yung ating hahanapin. Hindi na natin i-consider yung 22 kilonewton. So, ito yung option 2 na pabalik naman. Okay, try natin.
So, ito ay A, A, B, C. A, B, C. So, meron akong 12 kilonewton. And ito, di ba, parang 9 kilonewton ata to. And itong C, 4 kilonewton. Then ito, CD, so 4CD. Okay, pinabalik naman natin siya. So ngayon, summation of forces at x is equal to 0, left is equal to right. So 12 kilonewton plus 9 kilonewton plus 9 kilonewton. So wala na, 'di ba? Left na, to the right na, sorry. 4 kilonewton. Tama. Plus 4 kilonewton plus yung ating force CD. So, anong answer natin dito? Force CD is equal to 22 kilonewton. 22. Sige, thank you so much. 22 kilonewton. So, sabi ko sa inyo, maalin, 22 kilonewton ang ating answer sa FCD. Pag yun ang ginamit, pabalik. And pag yung ito lang, kinonsider naman natin yung 22 kilonewton, same lang din siya na 22 kilonewton. So, okay lang. Ito yung sinasabi ko na pwede kayo mag-solve papunta dito, pa right, then pwede din nyo din isolve to ng papunta sa left. Okay, naintindihan ba? Or may questions pa? Okay, so sa reform, lagi tayong may option 1 and 2. So, depende sa inyo kung saan kayo mas madadalian. Okay, the next problem. Yan. Ito pala yung sinasabi ko sa statics. So, parang tanda ko, nakasama tong problem na to sa statics dati nung nag-aaral pa ako sa major exam. So, sample problem number 2, the 80 kilogram lamp is supported by two rods, AB and BC as shown in figure below. So, if AB meron daw diameter na 10 mm and si BC meron din diameter na 8 mm, determine the average normal stress in each rod. So, find, yung ating unknown is to find, unknown natin. Find normal stress daw ng AB and also normal stress ng BC. Kasi each rod sinabi sa atin. Okay, so ito namang formula natin for stresses, force over area yan lagi. Kahit yung shear stress, 'di ba? Ginawa lang natin siyang tau. Force over area din naman siya. Okay, isin na natin pa. So, solution. So, dito, gagawa muna ako ng free body diagram ulit. So, mas madali yung X and Y axis natin. Coordinates ang gagawin ko. So, meron daw akong 80 kilogram na lang. Dito, 80 kilogram. Then, meron akong force PC. And itong ating AB. Then ito, 60 degrees. So, itong angle na to, using SOHCAHTOA, since given naman yung lahat ng sides natin ng triangle, so, KAHTOA.
So, pwede ako mag-tangent theta is equal to opposite 3 over adjacent na 4. So, ang theta natin ay equal sa 36.87 pa rin. So, yan. So, solution. So, dito, hindi naman to beam di ba? O kahit di muna tayo mag-bending moments kasi hindi naman siya beam. So, pwede na tayo mag-summation of force at x and y axis. So, left is equal to right. So, force AB cosine 60 is equal to force BC cosine 36.87. So, cosine 60 over cosine 60. Cancel ko muna to para magkaroon ako ng equation number 1. Force BC cosine 36.87 over cosine 60. Okay, ito ay equation 1. Next, yun namang summation of forces at y-axis is equal to 0. Upward is equal to downward force. So, force AB, sine 60. Okay, sine 60 siya. Then, upward pa rin yung force BC. Sine 36.87 degrees. Then, yung downward force natin na 80 kilogram na lamp. So, gagawin na natin siyang force. Times lang natin na 9.81 Newton. 9.81 meter per second squared. So, itong force AB, ito yung equation number 1 natin, di ba? So, substitute na natin yung equation 1 sa last na formula. So, force BC cosine 36.87 over cosine 60. Sine 60 plus force BC sine 36.87 is equal to 784.8 newtons. So, compute or solve for force BC. We have 395.4098 newtons. So, na-compute na natin yung isang force. Ngayon, itong na-compute natin na force BC, okay, substitute na ngayon natin sa equation number 1 para ma-compute yung force AB. Ito, yung AB natin. Kailangan na natin siyang computein. So, force AB is equal to 395.4098 newtons times cosine 36.87 cosine 60. Force AB is equal to 632.655 newtons. Okay, so na-compute na natin yung dalawang forces or yung forces in each rod na force AB and force BC.
Okay, ngayon, pero ang ating unknown sa problem is to determine the average normal stress in each rod. So, ang gagawin natin, unahin natin itong normal stress at BC. So, syempre, force BC. Yung ating gagamitin and yung area ng BC. So, force BC, meron tayong na-compute ka na 395.498 newtons over yung area niya. Okay, so ano ba to? Rod. So, pag rod, pi r squared, diga? Pi r squared. So, ano bang given pala sa BC? BC ay meron diameter na 8 mm. Okay, BC yung ginamit natin, 395. Okay. So, 395.4098 newtons over pi times, since 8 mm ay diameter and ang ginamit ko is radius. So, 8 mm divide 2 para maging radius squared. So, ang ating stress AB is equal to 8.05 MPa. Okay, so na-compute na natin yung isang unknown. Stress BC. Next ay stress AB. So, force AB over area ng AB. So, 632.655 newtons. Pi r squared ulit. So, pi. So, ang tanda ko, ang AB natin, ang ating diameter ay 10 mm. Diameter pa lang yon. Diameter yon. So, 10 mm divide 2 para maging radius squared. So, stress AB. Parang baliktad ako ng sulat. BCI. Seven point 7.86 to. Wala ako na-compute. And itong isa, AB, ito yung 8.05 MPa. BC, stress BC 7.86 and stress AB 8.05 MPa. Okay, so ang ginawa natin dito, recap. So, kinuha natin yung mga forces at A, B, and at B. C, since hindi siya given sa problem. Then, ang sabi dito, unknown natin, average normal stress ng each rod. Kasi yung kanina, maximum stress lang yun eh. Ang gusto, maximum stress. Ito, yung both rods na A, B, and BC. So, di ba ang stress naman is force over area. So, lahat ng stresses, either normal stress and shear stress, force over area pa rin yung ating formula. Okay, any questions or clarifications for problem number 2? Okay, last problem for chapter 1. Yan. So, madali lang to. What force is required to punch a 20 mm diameter hole in a plate that is 25 mm thick? The shear stress daw is 350 MPa. So, ang ating unknown, so find force. Okay? Eh, diba, sabi ko kanina, yung ating mga stress na formula is force over area. Okay? Diba ito yung stress. Normal stress to. And pag shear stress, so tau, diba? Tapos, itong V dito, para din siyang force. Okay? Pero shear stress siya. Or shear force, kumbaga tawagin. So, sige, gawin na natin siyang V. Hindi kayo malito.
Okay, then meron tayong given na diameter, thickness, and shear stress. So substitute lang natin sa formula. Yung shear stress daw, 350 MPa. Ngayon, ano daw yung ating force, shear force, over yung area. Since ito is plate, pi times diameter times thickness. Okay? And, di ba, sa shear stress, meron tayong diniscuss last time, if single shear or double shear. Ngayon, hindi naman sinabing double shear, di ba? So, hindi natin i-divide by 2 yung makukuha nating force. Okay? Kasi hindi siya double shear. So, pag sinabi lang or pag naka-indicate lang sa problem na ito ay double shear, so divide nyo lang siya by 2. So, 350 MPa is equal to shear force pi times diameter times yung ating thickness. So, shear force ay equal sa 549.8 kilonewtons. So, yan lang. Again, dalawang shear stress single and double shear. Okay? So, pag double shear, divide mo lang by 2. Okay? Any questions or clarifications para sa third problem? May questions ba? Naintindihan ba? Okay, so I think kung wala nang questions, clarifications, so natapos na natin yung ating problem solving for chapter 1. Okay? So, ibibigay ko yung remaining time sa inyo. Yung 15 minutes. So, thank you, engineers, and have a nice day. Thank you, guys. Thank you po. Ma'am. Thank you po, ma'am. Thank you po, ma'am. Thank you po. Thank you po, ma'am. Thank you po, ma'am.